For today's video, maglilinis tayo ng bahay. So, ito na nga po yung itsura ng kwarto namin. At more than a week na nga simula nung huling nakapaglinis ako dito sa kwarto. So, kailangan na talaga mapalitan yung bedsheet, mga punda. And pala ko rin talaga kahit papano may mabago naman dito sa itsura ng bahay namin. Gusto ko na rin mas maging simple yung itsura niya para hindi na rin ako mahirapan if ever na aalis na kami. Dahil saglit na lang kaming titira dito sa apartment na to. Kaya naman, alam mo, habang naglilinis ako dito, iniisip ko, oh my God, mamimiss ko talaga tong apartment na to dahil almost 2 years din kami dito. So anyway, nakapagwalis na nga ako and this time, gumagamit lang pala ako ng vacuum from Gabor para matanggal yung mga alikabok na maliliit na hindi makuha ng walis. Nalabhan ko na rin naman yung cloth nitong mop and naisipan ko na punasan man lang itong gilid dahil kita mo naman may mga itim-itim na rin siya. I think kailangan mo talaga yan either kuskusin ng bongga, gamitan ng cleaning solution or pinturahan. Pero hindi na para mag-abala pa dyan. Punas lang ng map, pwede na. So next naman ay itong sahig naman ang imamap natin. So ang balak ko talaga ay itong medyo maliit naming kutsyon na semi-double. Itatabi ko na siya. Total, parang masyado nalalakayan ako sa higaan namin. And most of the time naapak-apakan lang din naman. So tabi na muna natin siya. Kung saan ko siya ilalagay as usual dito sa likod ng mega box. Kaya naman inusog ko na nga itong mga cabinet namin. Kailangan din kasi talaga nauusog yung mga cabinet para kahit paano nawawalisan, namamap, yung likod, yung sahig ba nung pinaglalagyan ng cabinet. So anyway, kumuha lang pala ako ng kumot dito dahil tinanggal ko na muna yung waterproof na mattress protector. Bakit? Naihian po ng anak ko nung gabi kasi hindi ko na nga sila minsan pinagdadiaper sa gabi dahil masanay na sila. Diyos ko po. Anyway, ayun na nga, lalaban ko pa kasi yun, hindi naman siya agad-agad matutuyo at hindi rin ako makakapaglaba ngayon dahil nga may lakad kami mamaya. So, kinoveran ko lang yung white part nitong kutsyon para naman hindi maalikabukan, madumihan. At ayan, nilagay ko na siya dito sa may likod na pader. So, ayan nga pala, tatakpan ko lang siya nitong cabinet namin. Diyan lang din muna yung sofa kasi pag nandito yan sa lapag, alam mo yung mga anak ko talaga ginagawa yung slide, binabali-balentong. Wala nga kaming mga dito, puzzle mat. Kasi nga, di ba, pinagbebenta na ng mga machine, dami-daming puzzle mat, binenta lahat. Kapag ikinip ko kasi siya na nasa floor, yung sofa na yan, tapos wala man lang carpet or puzzle mat, babali-balentongin ng mga anak ko yung sofa, baka sila rin mabalentong at magkabukol sa sobrang kalikutan ng dalawang anak ko. So anyway, nawalisan at namap ko na nga rin pala yung ibang area doon sa side na yon. Kaya naman, dito naman ulit ako. Namap ko na rin naman to, pero wala lang, ulit-ulitin lang para talagang malinis. So anyway, eto na nga pala, naglagay lang ako ng mattress protector dito naman sa isang natin. Kasi tatlo lang yung waterproof na mattress protector ko. So yung dalawa nasa labahin, kailangan ko siyang labhan muna. Dito nga pala sa ibabaw ng cabinet, meron akong ganitong collapsible na storage box. Nakalagay dyan yung mga bedsheet, mga kumot, tuwalya, sofa cover. Tapos sa loob niyan, may mga compression bags. So na-organize ko na kada set na mga bedsheet. So dyan sa isang fold na yan na kinuha ko, nandun na sa loob yung mga punda, kumot. So kompleto na siya. And I think magandang practice yun, no? Para at least next time na may labhan kang mga bedsheet, punda, pagsamasamahin mo na siya para kapag kailangan mo, hindi ka na maghahagila pa ng asan yung punda, yung kumot, yung bedsheet. O, diba? Color green nga pala ang theme natin ngayon para sa higaan natin. Lahat ng mga punda, hotdog pillow, etong bedsheet from Holler Mall po yan. Kung sakaling interesado kayo, lagay ko yung link sa comment section or sa yellow basket. Well, anyway, maayos na sa kwarto pero dito paglabas ng kwarto, bugsh, sobrang kalat. So, ang nangyari kasi, syempre yung mga pinagtatanggal kong punda, kumot, andyan lang din. Pati yung mga toys ng mga anak ko nakakalat. So yung mga plushies nila nilagay ko sa isang malaking compression bag. Ipapatago ko siguro yan sa bahay ni Papa muna. Nag-iwan lang din ako ng isang malaking storage box dito sa may lamesa ng mga anak ko dahil nandun yung mga toys nilang iba na hindi naman mga plushies or hindi stuffed toys. And then for the vacuum at walis na nga tayo sa floor bago mag-mop. Nalobat naman bigla yung phone ko habang naglilinis ako. So anyway, for the charge at ligo na nga muna ang momshi. And then naisip ko, para may iba naman, ilipat ko kaya itong lamesa study table and chair ng mga anak ko doon sa kwarto. Total, napakaluwag na sa kwarto na. Grabe naman sa napaka. Kala mo talaga. So, kasi hindi na rin sila kumakain dyan. Madalas kapag kumakain yung mga bagets, mas trip nila dito sa mataas na lamesa nga namin. So, ayan nga si Kowa, tinutulungan pa ang momshi na mag-set up nga dito. Kasi sabi niya,
Mommy, can we keep the pink table in the room for a long time? Parang ganun something. So, push natin yan, nak. And then, naisip ko na ilipat din itong aming mini dining table dito sa kung saan nakapwesto dati yung pink table and chairs nila. Para maiba lang talaga. Kasi kita mo naman, maganda rin naman siya dito. Kasi parang cafe lang yung akala mo naman talaga. And in fairness, bagay din naman siya dyan. Tapos yung salamin na nakikita nyong bilog, mirror sticker lang yan. Hindi siya totoong salamin. Mura lang din yan. Lagay ko yung link niyan sa comment section or yellow basket. Pag dito naman nakapwesto yan lamesa, okay naman siya. Kaya medyo mahaba siya at parang medyo masikip nga. Pero hindi naman tumatama yung bukasan ng ref kapag binubuksan siya. Or I mean yung pinto ng ref. But anyway, okay na yan for now. At least kahit paano na-achieve yung gusto ko mangyari. Na kahit paano may mabago naman sa itsura. So ayun na nga po ang itsura ng aming kwarto. And okay na okay siya for me. Mas mapapadali yung pagliligpit ko nito once na maglipat na kami, maghakot na kami ng gamit. Ayun lang.